What's up guys? New day, new farm na naman guys. So ngayon ay pag-uusapan po natin guys ang patungkol sa feeding guide ng ating mga biik na baboy. So marami kasing guys concern yung pagtatae or yung nagbabasa ng tae yung mga biik. So, ito po yung ituturo ko sa inyo ngayon guys kung paano po magsimula magpakain sa ating mga alagang biik kung kakatanggap lang po natin or kakabili ng mga panimulang biik for fattening. So yan guys, so napakagandang vlog po ito kasi nagsisimula po talaga ito sa sa pagbili. So itong mga biik natin ngayon guys ay kakabili lamang po natin noong January 31 nung hapon siya dumating. So yung count natin diyan is February 1. So medyo maingay na yun po yung mga biik. So yung pag-uusapan natin guys kung ilan ba yung ipapakain natin sa mga biik, kung paano tayo magsisimula sa counting or sa dami or yung quantity. So, ganito lang po yan guys. Pagdating yan guys, huwag kayong bumili ng mga biik na hindi pa 40 days plus simula nung pagkaanak ng mga biik. Medyo yan, may amoy na guys. Kaya yon. So ito guys, 43 days siya simula nung pagkaanak. Kaya ito na siya guys. Yan. Isig na. And super lakas naman kumain as for my observation. So yan, dahil maingay na, ay papakita po natin yung sample. So, nagsimula ako sa pagpakain nito. Lang bubuksan ko kasi pinanda ko na to tinano ko na siya sa kamay. So, hindi ako nagbe-base sa parang may lagayan or may Pag ganito pa lang kaliit yung mga biik, guys, ay kinakamay ko lamang po parang ganito. Kung 10 yung biik, yung pinapakain ko muna sa first day is around 8 na parang ganito. Example, ganyan. Yan. So, 8 ganito guys, pag mga first day pa lamang. Yan. 2 3 4 5 6 7 8 9 yan guys, 12 na po yung ilalagay natin na ganito kasi nag-start po ito ng January 31 at ngayon po is February 3 na po. So yun, eventually i-increase nyo po konti. So from 8 naging 12 na siya guys. So yan, 3 beses ako nagpapakain ng ganito kadami guys, 12 na ganito sa ngayon kasi February 3 na, and ini-increase ko siya everyday ng isang takal ay isang ganitong dakot ng kamay. Yan, 10, 11, yan, 11, 12, yan. So ma-observe nyo naman guys kung huwag kayong maawa na sabihin nyo na parang gutom pa yung mga biik kasi yun po yung magkukos ng overfeeding. Kasi yung biik wala pa yung control sa pagkain pag gusto pa nila, kain talaga yan sila hanggat mapuno yung tiyan nila, which can cause diarrhea. So check naman natin, ito yung palagi nating babantayan pag may biik tayo, i-check natin yung poop ng mga baboy. Yan. So pag ganyan solid, yan, ibig sabihin yan, okay yung pagpapakain natin sa kanila, hindi po tayo nag-overfeeding. Yan. Ganyan lamang po guys sa panimula. At every day po ay magdadagdag tayo. So ngayon is 12, bukas gagawin natin 13, 14 hanggang magiging takal na siya, yung parang sa ganito. Kasi pag sa mga malalaki, ito yung pantakal. Dito naman sa side, yan, yung mga medyo malalaki na guys,
apat na ganito, apat na 1, 2, 3, 4 yung pinapakain na to. Tapos ini-increase lang natin yan every 4 days or every week. Yan. At inoobserbahan rin po natin kung nauubos nila yung pagkain. Ibig sabihin kung nauubos nila sa ganitong stage, sakto po yung pagkain or need po dagdagan. Well, sa ganitong stage naman, ito po talaga yung binabantayan natin kasi napaka-sensitive po na mabitukan ng mga ganito pa edad na baboy. So, bawal po ito ma-overfeeding kasi yun po ang cause ng pagtatae at once magtae ay posible pong mamayat sila and maliit po yung tubo. Once maliit yung tubo, affected na po yung kanilang growth at timbang. Ibig sabihin, mas tataas yung kapital nyo para ma-achieve yung timbang na 80 kilos and above during harvest. So usually ako, yung once pagkabili, na-harvest ko siya ng 3 months and 15 days plus. So yun po yung counting. So mamaya ipapakita po natin sa Excel file kung paano po yung program nito kasi naka-program po siya sa Excel file which is binibenta ko rin po yun. So napaka-easy lang po ang pag-aalaga ng baboy. Yun lang talaga yung bantayan natin yung tawag dyan, yung pagpapakain para iwas pagtatae. And also yung pag-vitamins ng Bilamil sa kanila o yung iron, and also meron din po tayong ginagawang pampurga. So, meron tayong program yan. Nakasulat na rin po yan sa ating Excel file. So, yan. At guys, meron po tayong nakalimutang sabihin. Patungkol po ito sa feeding guide. Ayun nga, yung biik po, nagsisimula pong magpakis ng kumain ng mga booster feeds. Yun po yung ginagawa ng mga may-ari ng pinagbilhan nyo. At once naman, pag nabili nyo na po ito, mga 40 days plus, ay actually po, pwede na po itong pakainin ng mga pre-starter feeds. At ito na po yung pinapakain ko sa ngayon. So, nakasako po ito at meron pong naka-auto calculation po sa Excel file natin kung saan, kung sa 10 baboy, 5 pre-starter feeds po yung dapat na ubusin nila. So, sa pre-starter naman, usually yung isang sako is nasa 25 kilos. Tapos, next na program niyan is starter feeds, which is 50 kilos yan. And nandun rin po sa ating Excel file kung magkano yung kailangan nilang ubusin. Next, yung grower feeds. And lastly, yung finisher feeds. Yun po yung bigat ng ating mga fattening na baboy. So, yun guys, tingnan nyo po yung aking Excel file. Hey guys, so thank you for continuing and watching my vlog. So, dito naman sa part na to guys, ay makikita nyo, this is an Excel file for my livestock business. So, this is type of business is piggery. So, this is our feeding program. So, nahati ito sa 4 na pages. Dito po sa feeding program and the report and the notes and the summary report, and including the Sanjin feeding program per pig. So, ito po yung makikita natin. Usually, nakikita nyo mayroong 3 kasi mga investor po ito. Yung baboyan ko is meron pa tayong investor, so we need specific details para masiguro natin na we can have transparent report sa mga investor. So, ito naman, yung investor natin na pangatlo is Michael and batch 6 and investor number 2. So, pangatlo, hindi lang to siya in order ko. And with regard sa mga nagtatanong sa Excel file, kasi maraming nag-PPM sa akin sa Facebook, for sale po ito guys for only 390 pesos po. Hindi po ganito yung file pero same po siya na format kasi pang investor to eh. Yung isa is for business talaga. Same sila pero wala lang yung parang ganitong type na investor. Nakaseparate po talaga yun, specific para sa mga customer ko na gusto ng ganitong program. So for example dito, type nyo lang po piggery, year, kung anong year nagsimula ganyan, tapos date, automatic date po ito, hindi po to nagagalaw. Yan. So this is February 3. So yan, may time din po yan. And suggest ko lamang po, this
Excel file is best to use in sa mga malalaking screen sa laptop or sa mga tablet nyo po. And dito naman, ito yung feeding program natin, 1 to 15 days per starter po yung feeds, 16 to 40 days starter, grower, and finisher. So not exactly na sinusunod talaga ito, but this is just a guide para malaman mo kung nasa tamang frame pa ba yung baboy nyo. And ito naman, consume sacks. So, tatype nyo po yan kung ilan na po yung na-consume niya. And automatic po nako-compute kung ilan na po yung remaining sacks na mga ilang sako na po yung kailangan pa niyang ubusin or na-complete na po. So, this is the program sacks. So, for example, 14 heads, yan. So, 10 heads, kung 5 lang yung baboy nyo, i-type nyo lang po 5 dyan. So, nagbabago po yan. So, automatic yan nagko-compute kung ilan po dapat yung sako ng bawat program stage pre-starter, starter, grower, and finisher feeds na kailangang ubusin ng mga baboy nyo. So, dito naman sa investor nito, 10 yung baboy niya. So, lagyan lang po natin yan ng 10. And this side, this is the report. So, Bisaya po tayo, bayad sa delivery sa Backten. Dito sa feeds, lalagyan po natin ng nil kasi dalawang type po ito, feeds expenses and miscellaneous expenses. So dito po yan yung bayad sa rent sa sidecar and ito po yung bayad sa nagkuha po sa delivery. So 1,090. And also, dito po, nag-order po tayo ng 5 na sako ng pre-starter feeds. So dito po yan naka-program. So ilalagay po natin yung price, 7,750, tapos lalagyan yung nil sa kabila, and date, yan. And also, with regards sa pag-purchase natin, so, syempre dapat transparent po tayo. So, 10 heads, lalagyan po natin ng nil kasi yung data po nito, dapat ilagay nyo po dito sa piglets purchase cost. So, automatic yan. Para hindi siya magdoble. Kasi automatic siya nag-compute dito na side. For example, maglalagay tayo ng 1,000. Magadagdag siya sa ating feeds expenses. Yan. Automatic siya dito. Dapat yung blue dito, nag-match siya dito. Yan. Dito nag-match. Paglalagyan mo siya ng ilan na yung na-consume dito, dapat mag-match yan sa mga nabili mo na feeds. So, tatanggalin natin to. And with regards sa sales, ito po yung pinaka best part nito guys. Kasi pag nabenta na siya up to 20 heads per program, so pwede mo naman i-copy paste yung bawat folder. So for example, nag-auto-compute siya. For example, yung timbang is 80 kilos, tapos yung price per live weight is nasa 180. So automatic po siya guys. Ito yung total amount ng sales nyo, tapos nag-compute na po yan sa pag type nyo po yung 10 na baboy, tapos i-divide siya. So, lahat mako-compute niya, depreciation cost, kung meron kayo sa farm nyo, and net profit. So, yan, kasi isa lang po. Nilagay natin sa automatic yan, negative 31. So, bablank po muna natin yan kasi hindi pa yan kasali. So, yan po. And ito naman is yung pangalan kung sino yung nag-purchase. So, Lucky Spark kasi this is my own record po. And ito po yung mga personal notes natin. Kasi ito sa report, pwede natin maglagay tayo ng mga personal notes kung kailan tayo nag-deworm, kung kailan tayo nag-vitamins, yan. And if you have a farm workers salary record, so meron po tayo yan, January to December, farm worker 1, farm worker 2, farm worker 3. So pwede nyo po yung palitan ng pangalan and lalagyan po nyo niyang kung magkano yung sahod niya per month. So nako-compute nyo rin po iyan. So, summary report, ito po is summary based sa mga data na nandito, yung mga important data. Yan. And ito, vitamins, ito po yung sinasabi natin, vitamins at deworming guide. Hindi ko na po ito isa-isahin, but this is what I'm following guys. Sa pag bumibili ako ng mga biik, ito po yung sinusunod ko. And ito naman yung stage monitoring ko. For example, pag ilalagay nyo kasi yung automatic date, for example, this report, January 31 ko siya nabili. Automatic siya guys, ito nagko-compute yung harvest date. And ito, naga-change din to guys, depende kung ano yung in-input mo dito sa start date. So, for this investor, yung ma-harvest yung baboy niya around May 13. Onwards, pwede yan onwards,
Yan, or during this date. Yan. So, possibly, yung body weight niya is nasa 80 plus or 88 or something above. Yan. And ito din po pala yung cash records ng ating mga investor na mga pinapadala na nilang pera. So yan, naka-auto-compute yan kung magkano na po yung na-purchase natin na feeds at nagabawas yan dito automatic. So yun lamang po guys, and thank you for staying in our video, and I hope meron kayong natutunan sa pag-aalaga ng baboy business dito sa aking vlog, and see you soon on my next vlog guys, and good luck to your farming business.